Hi, magandang araw sa inyong lahat na nanonood ng ating programang Pinamagatang Palaban. At naniniwala ako na kayo po na sumusubaybay sa program natin. Marami kayong natututunan na gumigising sa pananampalataya ninyo. And I believe na yung paniniwala ninyo sa Diyos ay nagbabago. Yung pagkakaintindi ninyo sa Diyos, pangunawa ninyo sa Diyos ay nagbabago. At yun ang target natin. Ang target natin ay makita ninyong lahat kung ano yung resulta ng paniniwala sa Diyos. Hindi lang simply naniniwala ka pero yung buhay mo ay the same. Para bang ang Diyos ay nandun and then ikaw ay nandyan. Walang nagbabago, walang nangyayari. Ang ating pananampalataya may kapangyarihan na bumago sa buhay natin. Kailangan lang nating malaman kung paano to gagamitin. Okay? So, with that being said, gusto ko pong basahin yung mga comment ng ilan sa inyo na nagpadala ng comment sa YouTube. Alam ko na yung iba sa inyo nag-comment sa Facebook, hindi natin mababasa yon. Ang babasahin natin ay yung mga naglagay sa YouTube channel natin, okay? So babasahin ko yung ilang comments sa kanila. Sabi ng kaibigan natin, sabi ni Nova Liwa, magandang umaga sa iyo, Pastor. Maraming salamat sa episode na ito. Napakalaking tulong sa akin na panoorin itong video para mas lalo pa akong matuto kung paano ang maging isang tunay na anak ng Diyos. Looking forward for the next episode again, Pastor. May God bless you more. So, Nova, Liwa, katulad ng kakasabi ko lang right now, yan yung gusto natin. Gusto natin na matuto yung mga tao kung paano gamitin yung faith nila. Right? Kung paano maging tunay na anak ng Diyos, hindi religious. Now, isa pang comment ng kaibigan natin, si Marilu Tanilon. Sabi niya, good morning po, Pastor. Maraming salamat po sa message na to. Paggising ko lang, nanood po ako kaagad. Lumalakas po ako sa message sa umagang ito. Minsan, manghina ako, pero kapag manunood po ako sa mga video nyo, doon po ako kumukuha ng lakas. At ngayon na may video or message na po kayo ulit, hinihintay ko po palagi at na-share ko din po sa mga family, sa pamilya, kaibigan ko sa ibang bansa at nakakatulong po sa aming lahat kung paano magpakumbaba at ma-active po palagi ang aming pananampalataya at ma-overcome ko po ang araw-araw na challenges sa buhay ko. Maraming salamat po at God bless you more, Pastor. Marilu, sabi mo rito na minsan, nanghihina ka. Kapag nanonood ka ng mga video, lumalakas ka, right? I pray na isang araw, hindi na nakadepende sa video yung lakas mo. Yun yung reason kung bakit tayo gumagawa ng video ito. Para gisingin yung faith ninyo, right? Darating yung araw na ikaw, Marilu, hindi mo na kailangan ng video para panatilihing malakas yung faith. Do you believe? Darating yung araw na magiging malakas ka na. May video man o wala, yung faith mo ay malakas, ay solid. Darating yung araw na yan. And I'm gonna pray for this as well. Okay? Isa pang comment na sinulat ng kaibigan natin, sabi ni Dalen Retuya, magandang umaga po, Pastor. Thank you so much for this episode, yung ikalawang episode ng Palaban. Marami na naman po ang magagalit sa akin. How is that? Marami na naman po ang magagalit sa akin na mga kampo ni Satanas. My goodness. Pag nakita po nila ito sa timeline ko po, and then naglagay siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mukhang nakangiti. Ay, my goodness. Thank po uli, and God bless you more po, and Donna Margie. Alright. Dalen. Hindi ko maintindihan kung bakit mo to sinulat. Hindi ko alam kung bakit sinabi mo na may mga magagalit na kampo ni Satanas pag nilagay mo sa timeline mo. In a way, maybe I understand, in a way. Kasi may mga tao na, critics sila, right? May mga tao na, my friend, pagka sinubukan mo na i-share yung natututunan mo na nakakatulong sa'yo, may iba na sarado yung pag-iisip, hindi nila maintindihan. That is why, lagi kong sinasabi sa mga episode natin, ito ay para sa mga naniniwala. Kung hindi naniniwala yung tao, wala tayong magagawa, my friend. Yes or no? Kung hindi naniniwala isang tao, anong magagawa natin? Right? So, yung mga naniniwala, they are blessed. Yung mga hindi naniniwala, then, pasensya. Pasensya. Wala tayong magagawa. Right? That's it. So, kung kayo po ay may mga comments, ilagay nyo sa YouTube. YouTube channel. Last program ko, sinubukan kong ilagay yung video, sabi ko dito, at hindi nag-appear. May binago yung YouTube. So,
Hindi ko na ilagay and I am sorry. But, pagkatapos ng program natin, sa katapusan ng program, usually, nilalagay ko yung address. And then, sa bandang huli, yung pinakahuli, nakasulat doon, subscribe. And then, may mag-a-appear. Andun yung sa gitna, yung channel ko. And then, may dalawang link akong nilalagay. People, check that. Kasi yung isang link doon, yung dalawang link na yon, kapag ka-clinic mo, pwede mo yung i-click, either mobile o sa computer. Pagka-clinic mo, i-forward ka doon sa video na, naka-direct, right? So please, panoorin nyo lahat, and then at the end ng program natin, makikita nyo nakasulat subscribe, and then sa gitna, bababa yung channel natin, may dalawang video, mag-click lang kayo doon, and then makikita nyo ibang video, okay? Ilalagay ko doon yung link ng tutorial ko kung paano kayo pwedeng mag-comment sa YouTube channel natin. Marami sa inyo na nagko-comment sa Facebook at hindi natin mababasa yun. Ang babasahin ko ay yung sa YouTube channel. So, learn na mag-comment doon. Napakasimple lang naman Kailangan nyo lang ng konting effort. Alright, excellent. Now, ang message natin today ay magmumula uli sa isang viewer ng program nating Palaban. At ilalagay ko dyan. Sabi ni October Oct. October Oct. Pastor, what about if lumapit sa ating Diyos ang nabibigatan at nagkaroon ng kapayapaan? Is it possible na magkaroon ulit ng bigat at pagod, spiritually speaking? Since laging kasama sa daily life ang sitwasyong nakakairita na dahilan ng pagkapagod at kabigatan ng puso at isip, mangyayari bang laging payapa ang isipan? Thank you, Pastor, and more power. What a question. Excellent question. Kasi ang tanong niya ay ganito. Pastor, last program mo, sabi mo na kapag lumapit tayo sa Diyos, right, bibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, kapahingahan. Yung bigat sa balikat natin, aalisin ng Diyos. Excellent. Excellent. But now, ngayong malapit ka na sa Diyos, posible ba na malapit ka na sa Diyos pero may mga dumating pa rin na kabigatan? Posible ba? What a question, Very intelligent question, I like that. My friend, hindi ibig sabihin na ngayon ikaw ay malapit na sa Diyos. Mawawala yung problema natin and then mamumuhay ka na parang telenovela. No. In fact, maski sa telenovela, makikita nyo ay, may mga problema. Ang problema laging parte ng buhay natin. Hindi ko po ipinapangako na kapag lumapit kayo sa Diyos, mawawala yung problema nyo 100%. Darating pa rin sila. And don't tell anyone, ito ay sinasabi ko sa inyo. Let me tell you something. Minsan, mas malalaking problema pa darating. Pastor, paano na yan? Akala ko kapag lumapit ako sa Diyos, mawawala yung problema. And then, sinasabi mong mas malaki yung problema. Mas malaki. Why? Kasi nung ikaw ay malayo sa Diyos, yung bigat ng buhay na meron ka, galing kay Satanas, right? Inaapakan ka ni Satanas, nasa kamay tayo ni Satanas noon. So, pinaglalaroan niya yung buhay natin. Okay? Picture this in your mind. Now, na ikaw ay lumalapit na sa Diyos, what do you think? Do you really think na si Satanas magiging mapayapa sa desisyong ginawa mo? No. Anong gagawin niya? Gagawin niya lahat ng kaya niya para palayuin ka sa target mo. Anong ibig kong sabihin? Haharangan ka niya. At ano ang pinaka-the best way para harangan niya tayo? Maglagay ng duda. Maglagay ng duda. Kung yung faith may kapangyarihang bumago sa buhay ng tao, yung duda may kapangyarihang sumira ng pananampalataya. So anong gagawin ni Satanas? Gagawa siya ng mga ilusyon. Gagawa siya, imumove niya yung mga, yung mga pieces niya, right? Para pabagsakin ka. So ngayon, ang kalaban mo, si Satanas, ang kalaban mo, yung mundo, ang kalaban mo, yung laman mo. Look at this. Look at this. So ngayon, mas malaki yung problema. Then, you come and ask me, pero pastor, hindi, paano na? Kung mas malaki yung problema, and then, paano na So mas mabuting wag nang lumapit sa Diyos, at least hindi lalaki yung problema. Diyan kayo nagkakamali. Kasi ngayon, hindi ka na nag-iisa. Nung kaharap mo si Satanas, mag-isa ka kaya mabigat. Now, kasama mo na yung Diyos. Kahit na pagsama-samahin mo yung buong impyerno, hindi ka babagsak. Yun ang kagandahan nun, my friend. Mas malaki yung problema mo ba? Yes, mas malaki. Pero now, yung kakampi mo ay mas malakas kesa sa mga kalaban mo. There you go. So, my friend, ito ay
battle. It's good na tinanong mo to, October Oct. What a name, ha? It's good na tinanong mo to. Kasi maraming taong nag-iisip na, pero pastor, nung nagpunta ako sa church, lalong lumala yung sitwasyon. Nung nagpunta ka sa church, nag-pray ka, what do you expect? Immediately, mawawala yung problema. Sometimes, ang mangyayari sa'yo ay yung nangyari sa Biblia many, many times. Sa Biblia, makikita ninyo, for example, si Moses. Si Moses. Sabi sa Biblia na pinadala siya ng Diyos para palayain yung bansa niya. So, nung dumating siya doon sa Egypt, sinabi niya doon kay Pharaoh, sabi niya, Pharaoh, aalis na kami. Palayain mo yung bayan ko, aalis na kami. Anong nangyari? Sinabi ba ni Pharaoh, okay, go ahead, bye-bye. You know what? Kuha kayo ng kuha pa kayo ng mga, mga pasalubong para may pagkain kayo sa daan, okay? Meron diyang banana cue, meron diyang, turon. Ganun ba yon? No. Nung pagdating ni Moses at sinabi niya, aalis na kami. Anong sabi ni Pharaoh? Sabi niya, what? Alam niyo kung bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Kasi mga tamad kayo. So you know what? From now on, hindi na kami magsusupply ng mga gagamitin ninyo para makapagtayo ng mga buildings namin. From now on, magtatayo pa rin kayo ng mga bricks, okay? Mga buildings gagawin nyo, pero ngayon kayo na yung maghahanap ng sarili nyong materials. That's it. Kasi mga tamad kayo. Anong nangyari doon? Lalong bumigat yung sitwasyon. Lalong naging mas malala. So much so na yung mga tao galit kay Moses. Sabi nila, Moses, anong ginawa mo? Noon, nahihirapan kami. Ngayon, mas mabigat yung sitwasyon namin. Look at this. Sometimes, people, yung sitwasyon ay nagiging mas malala bago siya maging mas maganda. Si Satanas, hindi buang. Si Satanas, gugustuhin niyang hadlangan tayo. Si Satanas, hindi siya yung walang pakialam na kapag kumilos ka, kikilos siya. Yan ay gera. Yan ay laban. You see ang difference. Noon, inaapakan niya tayo at hindi tayo kumikibo. Tinatanggap natin, hindi tayo palaban. Now, naintindihan nyo, right? Now, tayo ay palaban na. So what do you think yung mangyayari kay Satanas? Lalo niyang titindihan yung mga sitwasyon para sumuko ka at bumalik ka sa dati mong, posisyon. Ayaw niyang mag-react yung mga tao. Ayaw niya. That's why, minsan, when you pray for something, especially kung malapit na yung blessing, minsan malapit na yung blessing, minsan malapit na. Imbis na gumanda yung sitwasyon, lalong lumalala. Lalong lumalala. Why is that? Naintindihan nyo na kung bakit. So, alisin natin sa isip natin yung idea na kapag tayo ay lumapit sa Diyos, magically, mawawala lahat. No. May mga problemang mawawala. Mawawala sila, for sure. But you need to fight, maging palaban. Why do you think ang title ng program natin palaban? Why do you think yung logo na nilagay ko doon ay shield? Nakita niyo yung logo, right? Shield. Para Para protektahan yung sarili mo. And merong apoy. Yung apoy na sumisimbolo sa pananampalataya mo. Shield at yung apoy. Bakit? Kasi kailangan ganyan tayo. Yan yung espiritu natin. Understood? So, sa kaibigan kong si October Oct, at sa iba ko pang mga kaibigan na siguro may ganyang tanong din, I hope ito ay malinaw sa inyo. So, posible ba na malapit ka na sa Diyos and then magpatuloy yung maraming challenges, maraming problema? Absolutely. Yes. But now, remember this, hindi ka na mag-isa. Look, kasama mo na yung Diyos. Kasama mo si Jesus. Binigyan ka niyang kapangyarihan niya. Right? Kasama mo kami. Kasama mo ako. Hindi mo kailangang harapin niya mag-isa. Now we are together. Noon mag-isa ka, nagmumukmok. Yes, doon, sa kanto. Right? Now, no more. Andito kami para tumulong sa inyo. So once again, I invite kayo na nanonood ng mga program natin to, ng video ito right now, at hindi ka pa nag-visit sa help center natin, visit us. Meron tayong mga help center sa iba't ibang countries. Kayo na nanonood dyan sa South Korea, kayo na nanonood sa Taiwan, sa Hong Kong, Malaysia, Singapore, Philippines, Canada, at sa kung saan-saan pa. Please, watch yung ating ending. And then, sa ending, andun yung mga address. I-post mo kapag nakita mo yung bansa mo ron. I-post mo. And then, kopyahin mo yung address, kopyahin mo yung number, contact them, call them now. Okay? Kayo naman na uma-attend na sa ating help center. Hindi ito para lang panoorin mo, ay malakas na ako. No, it's for you to share, my friend.
It's for you to share. So, i-share mo right now. Ipadala mo dun sa mga alam mong may problema. Right? Ipadala mo huwag kayong selfish. Huwag kayong, makasarili. Right? Ay, malakas na ako, thank you, and then turn off. Turn off nothing. Napanood mo, na-bless ka, share. Ang hindi, God knows who does not share. Alright? That's it. God knows who does not share. Alright? You share now. You share sa mga kaibigan mo, sa mga group mo sa Facebook, share. Kasi magiging blessing to para sa kanila. Once again, sorry dun sa ating episode last week na hindi nag-appear yung video. We are working in progress, right? So, it's a good thing, right? So, tatapusin ko na yung program. Alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Kontakin ninyo kami. And then, pagkatapos nito, lalabas yung mga title, yung mga address. And then, sa pinakahuli, may 2 video na mag-a-appear. Minsan 4. Iba-iba yung ilalagay ko. Pwede mong i-click yung iba doon. Okay? Mag-subscribe kayo. Meron especially dyan sa South Korea. Sa South Korea. Kayo na may mga kaibigan sa South Korea. Ganito gawin natin. 2 video ilalagay ko. Sa isang video, ilalagay ko yung kung paano mag-subscribe. Okay? Yung tutorial. Sa isang video, ilalagay ko yung link ng help center natin sa South Korea. Kasi kailangan ng mga tao doon ng tulong. Yung mga kababayan natin doon kailangan ng tulong. So, kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak na nandun, i-click nyo yung link na ilalagay ko, okay, pagkatapos nito, and then dadaling kayo doon sa may isang video ng ating bishop, ng ating advisor, contact them. Alright, people, may the Lord bless you. Magpadala kayo ng mga comments ninyo for our next episode ng program na Palaban. God bless you!